Sa loob ng isang sandali, isipin mo ang tahimik at malungkot na kapalaran ng mga individual na gumugugol ng maraming taon sa piling ng mga taong nakalalason na hindi handa sa emosyonal na aspeto. Karamihan ay naniniwala na kaya nilang pagtiyagaan ito, na sapat na ang balewalain ng problema at na nasa iba ang issue, hindi sa kanila. Ngunit unti-unti nasisira ang pag-iisip, nadudurog ang pagpapahalaga sa sarili at nauubos ang mahalagang enerhiya. Napababayaan ang mga proyekto, nagkakawatak-watak ang mga relasyon at kumukupas ang pag-asa. At nang hindi nila namamalayan, nauuwi ang mga individual na ito sa isang buhay na hindi nila pinili, na hinubog ng mapaminsalang ugali ng mga nagmamaniplo o humihigop ng kanilang emosyonal na lakas. Ito ang kapalaran ng mga hindi natuto ng pamamaraan ng panloob na proteksyon na itinuro ni Marcus Aurelius, isang paraan na napakakapangyarihan, kaya marami ang maging halos ipinagbabawal ito dahil direktang tinatamaan nito ang ugat ng pag-uugali ng tao. Hindi ito nangangailangan ng pisikal na lakas, kayamanan, estado sa lipunan o impluensya, kundi ang pagkontrol lamang sa sarili. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakabihira ng ganitong pamamaraan sa mundo ngayon. Nabuhay si Marcus Aurelius sa gitna ng mga sigalot, mga digmaan, pagtataksil, epidemya at panggigipit sa politika. Gayunpaman, nagawa niyang mapanatili ang katinuan ng isip na humahanga maging sa mga makabagong iskolar. Isinulat niya na ang kaluluwa ay umaayon sa paulit-ulit na ginagawa nito. At kapag paulit-ulit kang tumutugon sa mga taong nakalalason, nang hindi mo namamalayan, nagiging bahagi ka ng kanilang laro. Sa mundo ngayon, kung saan lumalaki ang mga argumento dahil sa maliliit na bagay, at nangingibabaw ang pagiging padalos-dalos sa social media, tila kakaiba ang pagsunod sa ganitong uri ng karunungan. Ito ang dahilan kung bakit marami ang naliligaw ng landas, dahil walang sino man ang nagturo sa kanila na magmasid ng hindi sinasalo, na malaman ng hindi hinahayaan ang negatibong enerhiya ng iba na maging bahagi ng kanilang pagkatao. Isipin ang mga sitwasyon na nangyayari sa halos lahat. Ang kasamahan sa trabaho na laging sumusubok sirain ang iyong halaga, ang kamag-anak na pinupuna ang lahat ng ginagawa mo, ang kaibigan na nakikipag-ugnayan lang para magreklamo tungkol sa kanilang buhay, o maging ang isang tao sa trapiko na sumasabog sa galit dahil sa maliliit na bagay. Naranasan mo na ba na dahil sa mga sitwasyong ito ay mawalan ka ng mga oras ng kapayapaan ng isip? Napag-isipan mo ba muli ang iyong halaga o tumugon sa paraang pinagsisihan mo kalaunan? Sinabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamainam na paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng iyong mapang-api. At kapag ang pahayag na ito ay inilalapat sa pang-araw-araw na buhay, nagiging makapangyarihang sandata ito laban sa emosyonal na manipulasyon. Sa bawat pagkakataon na iniiwasan mong pumasok sa reaktibong siklo ng iba, nananalo ka ng walang laban. Ang sinaunang pamamaraang ito, bagamat lubos na akma sa kasalukuyang siglo, ay umaasa sa isang bagay na pinababayaan ng marami, ang kanilang sariling mental na enerhiya. Ipinapakita ng modernong pananaliksik sa emosyonal na kalusugan na ang mga individual na patuloy na nalalantad sa pagiging nakalalason ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng pagkabalisa, pagtaas ng kortisol at mas mataas na posibilidad ng pagkasunog, burnout. Ito ang nagpapatunay sa kung ano ang naramdaman ni Marcus Aurelius. Kapag hindi mo kontrolado ang iyong panloob na tugon, ang panlabas na mundo ang kumokontrol sa iyo. At iyan mismo ang pinagmumulan ng pagguho ng emosyon, bigla ang pagsabog ng damdamin at ang pakiramdam ng palaging may bit-bit na di nakikitang bigat. May ilang nabubuhay na parang bawat atake ay isang laban na kailangang ipanalo sa lakas. Ngunit ito ay may malaking kapalit.
Ilang kaso ng mga kilalang personalidad na nasangkot sa mga iskandalo, alitan at biglaang pagbagsak ng reputasyon ay nagmula mismo sa kawalan ng kakayahang matalino na harapin ang mga taong nakalalason. Marami ang nagpahintulot sa mga paghamon, pamumuna o pampublikong panghihiya na magdikta ng kanilang mga reaksyon. At kahit ang mga hinahangaan ay nauwi sa pagkalamon ng sarili nilang pagiging padalos-dalos. Sa kabilang banda, may mga pinuno, atleta at tagapagbalita na kilala sa pagpapanatili ng halos di matinag na kapanatagan. Maging sa harap ng matinding pamumuna, mga taong nagbibigay ng impresyon na inilalapat ang sinabi ni Marcus Aurelius tungkol sa pagprotekta sa panloob na kuta, higit sa lahat nananatiling nakatuon sa kung ano ang kanilang kontrolado at hinahayaan ang iba na maglaho na parang alikabok sa hangin. Ito mismo ang naghihiwalay sa mga nasira ng emosyonal na lason ng kanilang kapaligiran mula sa mga yumayabong sa kabila nito. Ang kakayahang sadyang piliin ang iyong mga tugon ay isang uri ng kalayaan na iilan lamang ang tunay na nakakabisado. Sinabi ni Marcus Aurelius, "Kung may anumang panlabas na bumabagabag sa iyo, hindi ang mismong bagay ang bumabagabag sa iyo, kundi ang iyong paghatol tungkol dito." Ang pahayag na ito ay isang puntong nagbabago ang lahat kapag naunawaan ng malalim. Mula sa sandaling napagtanto mo na walang sinuman ang may kapangyarihang kontrolin ng iyong isip maliban kung papayagan mo ito, lahat ay nagbabago. At ang susunod na mga hakbang sa landas na ito ay mas mapapalalim ang pag-unawang ito. Nagbubukas ng pinto sa isang buhay kung saan ang iyong kapayapaan ay wala sa kamay ng iba, kundi nasa iyong sariling kontrol. Kapag sinusuri natin kung paano hinaharap ng karamihan ng tao ang mga individual na nakalalason, napapansin natin ang halos pandaigdigang pattern, agarang reaksyon. May pumupuna at sumasagot ka. May nanghahamon at nagpapaliwanag ka. May bumabaluktot sa iyong mga salita at pilit mo itong itinatama. Ang pangangailangan para sa agarang reaksyon ang siyang ginagamit ng mga taong hindi balanse sa emosyon upang dominahin ang kanilang kapaligiran. Nakilala ito ni Marcus Aurelius noong ika-2 siglo nang sabihin niya na ang bumabagabag sa iyo ang kumukontrol sa iyo. Ang paraan na itinuturing na ipinagbabawal ay nagsisimula mismo sa pagputol sa siklong ito. Ang esensya nito ay ang kakayahang obserbahan ang pag-uugali ng iba tulad ng pagmamasid sa bagyo mula sa bintana. Napapansin mo ang lakas nito, naririnig ang ingay, ngunit hindi mo hinahayaan na makapasok ito sa iyong panloob na tahanan. At ang konseptong ito ay mas may kaugnayan kaysa kailanman. Sa isang mundo kung saan mabilis kumalat ang mga online na diskusyon na parang apoy, nagkaroon ng megafono ang pagiging nakalalason. Sapat na ang isang maling interpretasyong komento para mabuo ang isang alon ng pag-atake sa loob ng ilang minuto. Maraming tao na hindi handa sa emosyonal ang pumapasok sa mga labanang ito na naniniwalang may kailangan silang patunayan. Ngunit napakalaki ng kapalit, mga gabing walang tulog, tumataas na pagkabalisa at ang pakiramdam na patuloy na sinusuri. Kaya naman ang pag-alam kung paano panatilihin ang emosyonal na distansya ay halos isang modernong superpower. Isipin na kayang makapag-navigate sa mga salungatan sa pamilya nang hindi nawawalan ng pasensya. Isipin na kayang harapin ang isang boss na may ugali nang hindi inilalagay sa loob ang anumang bagay. Isipin na kayang mabuhay ng payapa kahit napapalibutan ng mga taong mahilig manggulo. Ang kakayahang ito ay ginagawang halos hindi matinag ang sinuman. Isa sa mga haligi ng pamamaraang ito ay ang pag-unawa na ang pag-uugali ng iba ay hindi nagtatakda kung sino ka. Maaring tila halata ito, ngunit ilang beses mo nang nasira
ang isang buong araw dahil may nagsabi ng masakit na komento. Ilang beses mo nang pinag-isipang muli ang iyong mga pagpili dahil pinuna ito ng isang tao kahit walang alam sa iyong realidad. Ayon sa estadistika, karamihan ng tao ay may emosyonal na sugat na konektado sa pagtanggap ng lipunan. Ipinapakita ng agham na ang utak ng tao ay tumutugon sa pagtanggi ng lipunan na katulad ng sa pisikal na sakit. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit labis na nakakasakit ang mga komentong nakalalason. Ngunit dito mismo nagkakaroon ng lakas ang turo ng Stoicismo. Iginiit ni Marcus Aurelius na hindi ang mga bagay mismo ang bumabagabag sa atin, kundi ang ating mga interpretasyon tungkol sa mga ito. Kapag binago mo ang interpretasyon, binago mo ang sakit. Ang pamamarang ito ay may malaking epekto na kapag sinusuri natin ang mga kilalang personalidad na epektibong humahawak sa masasamang kapaligiran, napapansin natin ang praktikal na aplikasyon nito. Maraming piling atleta halimbawa ang patuloy na binabato ng pamumuna, tsismis at matinding presyon. Gayunpaman, ilan sa kanila ay nagpapakita ng halos hindi makatotohanang kapanatagan. Tila naunawaan nila na ang panlabas na mundo ay patuloy na magiging magulo. Ngunit ang isip ay mananatiling matatag kung sanayin. Ang kaisipang ito ay ganap na umaayon sa mga prinsipyo ng Stoicismo. Pagtutok sa panloob na kontrol, pagtanggi sa pangangailangan ng pagtanggap at pagbibigay pansin sa sariling karakter sa halip na sa pag-uugali ng iba. Ang posturang ito ay nagpapanatili sa kanila na produktibo, malusog at matatag sa emosyon kahit tila gumuguho ang lahat sa kanilang paligid. Ngayon, kapag tinatalakay natin ang pagiging nakalalason, kailangan nating banggitin ang isa pang mahalagang punto. Maraming tao ang hindi nakalalason dahil sa masamang hangarin, kundi dahil sa kakulangan ng kontrol. Hinubog sila ng mga trauma, kawalan ng kapanatagan, takot at pagkabigo na hindi nila natutunang pamahalaan. Hindi ibig sabihin nito na dapat mong tiisin ang kanilang pag-uugali, ngunit ibig sabihin nito ay hindi mo dapat sasaluhin ang kaguluhan na dala nila. Ang stoic na emosyonal na paghihiwalay ay hindi panlalamig. Ito ay pagtatanggol sa sarili. Ito ay pag-unawa na maaari kang maging maawain ng hindi nagiging mapayagan, malumanay ng hindi nagpapasakop at malakas ng hindi agresibo. Ang kombinasyong ito ay bihira, kaya naman halos parang nakatagong sikreto sa loob ng pilosopiya. Upang mailapat ang mga prinsipyong ito, subukan ang isang simpleng ehersisyo. Sa susunod na may susubukang manghamon sa iyo, sa halip na tumugon ka agad, huminto ka sa pag-iisip sa loob ng 3 segundo. Sapat na ang 3 segundo upang putulin ang automatikong bugso at mabawi ang kontrol. Nakakamangha kung paano may iwasan ng isang bagay na napakaliit ang di kinakailangang pagtatalo, mailigtas ang mga relasyon at mapanatili ang iyong enerhiya. At kung uulitin mo ito sa loob ng ilang araw, mapapansin mo ang isang malinaw na pagbabago sa pagtrato sa iyo ng mga tao. Dahil ang mga hindi madaling tumugon ay hindi na nagiging madaling target ng mga manipulator. Kung nakatulong sa iyo ang kaalamang ito na mas malinaw na makita ang iyong mga relasyon sa ngayon, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe sa channel. Ang simpleng kilos na ito ay nakakatulong upang maabot ng nilalaman ang mas maraming tao at masiguro na makagawa ng mga bagong video na may mas malalim pang nilalaman. Dahil dito patuloy na lumalago ang proyektong ito at nagbibigay ng tunay na halaga sa mga naghahanap ng mas matatag na emosyonal na buhay. Habang nagsisimula tayong makita ang pagiging nakalalason ng iba ng mas malinaw, isa sa mga pinakamahalagang punto ay ang pag-unawa sa tunay na kapangyarihan ng estratehikong katahimikan.
Para kay Marcus Aurelius, ang katahimikan ay hindi kawalan ng tugon, kundi isang sinasadyang pagpili. Sinabi niya na walang kapangyarihan sa kaluluwa maliban kung pahihintulutan nito. Ang prinsipyong ito ay tila simple, ngunit ito ay may kakayahang ganap na magbago kung paano natin harapin ang mga salungatan. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na kailangan nilang ipaliwanag ang sarili, ipagtanggol ang sarili, bigyang katwiran ang sarili, o harapin ang mga umaatake sa kanila. Gayunpaman, ang estratehikong katahimikan, ginagamit ng may layunin, ay sinisira ang inaasahan ng nangaapi at lumilikha ng espasyo sa isip kung saan ikaw lamang ang nagdidikta ng iyong susunod na hakbang. Isipin gaano kadalas kang nahila sa mga argumento na walang patutunguhan, mga diskusyon na nagsimula ng walang kabuluhan at lumaki sa mga walang katuturang proporsyon. Pinapatunayan ng agham na sa gitna ng emosyonal na kaguluhan, umiiral ang mga bahagi ng utak na konektado sa ating fight or flight instinct na lubhang nagpapababa ng kakayahan nating mag-isip ng malinaw. Kaya naman karaniwan nang nakakapagsabi tayo ng mga salitang pinagsisisihan natin kalaunan, ang estratehikong pananahimik ay nagsisilbing panangga na pumipigil sa iyong madala sa magulong kalagayang mental na iyon. At taliwas sa paniniwala ng marami, hindi ito tanda ng kahinaan. Bagkus, ito ay senyales ng panloob na pagiging ganap. Isang malinaw na halimbawa nito ay kung paano hinaharap ng ilang kilalang personalidad ang mga kontrobersiya nang hindi na nagpapalala ng sitwasyon. Ang mga taong umiiwas sa mabilis na pagtugon sa mga atake at dahil dito napapanatili ang kanilang reputasyon. Ang ganitong paninindigan ay nagpapahiwatig ng kapanatagan, pagiging ganap at pagpipigil sa sarili. Para silang sumasalamin sa turo ng mga Stoic na ang pinakamainam na paghihiganti ay ang hindi pagtulad sa iyong kaaway. Sa isang mundong nagpapahalaga sa pagmumura, matatalim na sagot at padalos-dalos na reaksyon, ang kumilos ng payapa ay halos nagiging isang uri ng tahimik na paghihimagsik. Ang estratehikong pananahimik, gayunpaman, ay hindi lamang ang nag-iisang haligi ng malalim na pamamaraang ito. Isa pang mahalagang elemento ay ang sining ng pagtatakda ng mga di nakikitang hangganan. Hindi tulad ng mga pisikal na harang o direktang komprontasyon, ang mga hangganang ito ay panloob. Nagsisimula ang mga ito sa kung paano mo tinitingnan ang iyong sariling halaga. Ang mga nakakalason na individual ay sinasamantala ang mga taong laging gustong magpasaya ng iba, laging sumusuko at laging humihingi ng tawad sa kanilang pag-iral. Kapag nagtatakda ka ng panloob na hangganan, may nagbabago sa iyong kilos, sa iyong tingin, sa iyong enerhiya. Nagsisimula kang magpakita na hindi ka nakikialam sa maliliit na away, na hindi ka nababahala sa walang saysay na pangungutya at na hindi ka natatakot sa opinyon ng iba. Ang pagbabagong ito sa loob mo, sa sarili nito, ang sanhi kung bakit maraming nakakalason na pag-uugali ang bigla na lamang nawawala sa iyong presensya. Isang kapakipakinabang na ehersisyo upang patibayin ang mga hangganang ito ay ang pagsasanay ng mental na tugon, hindi iyan akin. Kapag may naglalabas ng sama ng loob sa iyo, hindi makatarungang pinupuna ka o sinusubukang manipulahin ka sa emosyonal na paraan, ang pag-uulit ng pariralang ito sa loob mo ay lumilikha ng agarang paghihiwalay sa pagitan ng kanilang pag-uugali at ng iyong pagkatao. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiya na ang pamamaraang ito na kilala bilang cognitive distancing ay nagpapababa ng emosyonal na epekto at nagpapataas ng pakiramdam ng autonomiya. Ito ay isang modernong kasangkapan na perpektong umaayon sa pananaw ni Marcus Aurelius tungkol sa panloob na kontrol.
Ngunit marahil ang pinakamakapangyarihang elemento ng pamamaraang ito ay ang matatawag nating walang kinikilingang pagmamasid. Ito ang kakayahang makita ang isang nakakalason na tao hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong nakulong sa sarili nilang panloob na kaguluhan. Ipinaalala sa atin ni Marcus Aurelius na bawat isa ay kumikilos ayon sa sarili nilang pag-unawa at nakakatulong ito upang sirain ang labis na pagiging personal. Kapag naiintindihan mo na ang pag-uugali ng iba ay mas nagsasabi tungkol sa kanila kaysa sa iyo, hihinto ka sa pagdadala ng pagkakasalang hindi naman sa iyo. Ang walang kinikilingang pagmamasid ay nagpapahintulot sa iyo na makita ang buong larawan. Ang nakakalason na tao ay umaatake dahil sila ay marupok, bumabatikos dahil sila ay hindi kampante, nagmamanipula dahil natatakot silang mawalan ng kontrol. Hindi nito inaalis ang sakit na dulot nila, ngunit pinipigilan ka nitong makaramdam ng pagiging mababa o responsable para dito. Sa paggamit ng ganitong paraan ng pagtingin sa mundo, nagsisimula kang maranasan ang isang bagay na bihira sa kasalukuyang siglo, kalayaang emosyonal. Para bang humihinto ka sa pagiging gumagalaw na target at nagiging isang matatag na tagamasid. At sa kalagayang ito, natural kang nagiging mas may tiwala sa sarili, mas gumaan ang pakiramdam at mas mapili sa iyong mga koneksyon. Ang ganitong uri ng kapanatagan ay nagbabago ng mga pagkakaibigan, relasyon, propesyonal na desisyon at maging ang iyong relasyon sa iyong sarili. Upang patibayin ang pagbabagong ito, narito ang isang simple ngunit malalim na hamon. Sa susunod na 3 araw, pumili ng isang sitwasyon kung saan karaniwan kang nagre-react ng padalos-dalos at sa halip magsanay ng estratehikong pananahimik. Magmasid lang, huminga at hayaang dumaan ang sitwasyon sa iyong pananaw bago tumugon. Magugulat ka sa kaibahan. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring simula ng isang bagong emosyonal na buhay, mas matatag, mas mapagmasid at mas protektado laban sa lahat ng uri ng pagiging nakakalason ng tao. Habang mas lumalalim tayo sa landas na ito ng emosyonal na proteksyon, lumilitaw ang isang aral na marami ang nahihirapang ipatupad. Ang matalinong pagpili kung saan mo ilalaan ang iyong enerhiya. Madalas ulitin ni Marcus Aurelius na maikli ang buhay para sayangin sa mga kaisipang hindi nagpapataas ng kaluluwa. At kapag isinaalang-alang natin ito mula sa pananaw ng modernong mundo, kung saan ang mga abala at kaguluhan ay lumilitaw bawat segundo, napagtanto natin na ang payong ito ay halos isang kumpas para maglakbay sa gitna ng mga nakakalason na tao nang hindi nalalamon ng mga ito. Simple lang ang katotohanan, ang mga hindi namamahala ng kanilang enerhiya ay nauuwi sa pagiging bihag ng emosyon ng iba. At ang nagsisimula bilang maliliit na inis ay nagiging isang siklo ng tuloy-tuloy na pagkaubos. Hindi napagtatanto ng karamihan kung gaano sila nakakasama sa kanilang sarili sa pagtatangkang resolbahin ang mga hindi malulutas na salungatan, sinusubukang ayusin ang mga taong ayaw magbago o pagdadala ng mga emosyonal na responsibilidad na hindi naman sa kanila. Ang tuloy-tuloy na pagkaubos na ito ay napakakaraniwan kaya marami ang naniniwala na ito ay bahagi lamang ng buhay. Ngunit hindi. Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang pamumuhay na nalalantad sa emosyonal na nakakalason na kapaligiran ay maaaring magpataas ng antas ng matinding stress hanggang sa puntong na kompromiso ang immune system na nakakaapekto sa memorya at nagpapataas ng panganib ng depression. Hindi idinisenyo ang isip ng tao upang magdala ng patuloy na bagyo. Kaya naman, ang pilosopiyang Stoic ay nag-aalok ng mga kasangkapan na nagsisilbing kanlungan.
Hindi upang makatakas ka sa mundo, kundi upang makapaglakbay ka rito nang hindi nasisira. Isa sa pinakamalakas na punto ng pamamarang ito ay ang pag-unawa na hindi lahat ng salungatan ay nangangailangan ng iyong presensya. May mga sitwasyon kung saan ang simpleng pagkilos ng paglayo, kahit palihim, ay ang pinakamalaking posibleng kilos ng pagpapanatili ng sarili. Hindi ito nangangahulugang pagtalikod sa mga tao, kundi pagtalikod sa mga nakagawian. Isipin kung gaano karaming diskusyon ang iyong pinahaba sa pagtatangkang kumbinsihin ang isang taong ayaw makinig. Isipin kung gaano karaming beses mong sinubukan ipaliwanag ang iyong punto sa isang taong walang intensyong umintindi. Lahat ng mga sitwasyong ito ay umuubos ng iyong mahalagang enerhiya at kaya kailangan itong harapin ng may kapanatagan. Ipinaalala sa atin ni Marcus Aurelius na kabuluhan ang sayangin ng buhay sa paghahangad na maging iba ang iba. At kapag tinanggap natin ito, nagsisimula tayong magtuon lamang sa kung ano ang nasa loob ng ating kontrol. Kasama rin sa karunungan ng Stoic ang pagkilos ng muling pagsusuri sa iyong mga koneksyon paminsan-minsan. Hindi dahil dapat mong alisin ang mga tao sa iyong buhay, kundi dahil dapat mong isaayos ang emosyonal na distansya ayon sa impluensyang ibinibigay nila sa iyo. Maaaring manatili ang isang tao sa iyong buhay, ngunit hindi sa iyong isip. Ito ay lalong mahalaga sa trabaho, pamilya at mga kapaligiran kung saan hindi opsyon ang pisikal na distansya. Sa mga ganitong kaso, ang panloob na kontrol ay nagiging panangga na pumipigil sa pagiging nakakalason ng iba na sirain ang iyong mental na integridad. Maraming matagumpay na tao ang tila nagtatago ng sikretong ito. Hindi nila iniiwasan ang mahihirap na tao, ngunit hindi rin nila hinahayaan ang mga taong ito na makapasok sa mga lugar na hindi sila dapat naroroon. Lumilikha sila ng isang di nakikitang hangganan na nagpapanatili ng kanilang kapayapaan at hindi natin pwedeng balewalain ang isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng pamamaraang ito, ang lakas ng loob na piliin ang iyong sariling paninindigan. Ang mga nakakalason na tao ay lumalago sa mga kapaligiran kung saan lahat ay nagre-react sa parehong predictable na paraan. Kapag tumugon ka ng mahinahon kung saan inaasahan ang galit, nang may pagmumuni-muni kung saan inaasahan ang pagiging padalos-dalos, nang may focus kung saan hinahanap ang kaguluhan, ganap na nagbabago ang dinamika. Para itong pagpapalit ng tumutugtog na musika nang walang pasabi kanino man, napapansin ng lahat ngunit hindi nila alam kung paano susundan. Nagdudulot ito ng pagkawala ng kapangyarihan ng mapanirang pag-uugali dahil hindi na sila nakakahanap ng matabang lupa upang kumalat. Ito ang praktikal na aplikasyon ng pahayag ni Marcus Aurelius. May kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Mapagtanto mo ito at makakahanap ka ng lakas. Isang makapangyarihang ehersisyo ang pagmasdan kung paano nagre-react ang iyong katawan kapag lumalapit ka sa mga nakakalason na tao. Kadalasan, nakakaramdam tayo ng paninikip sa dibdib, paninigas ng balikat o agarang iritasyon. Ang mga senyales na ito ay pisyolohikal na babala at ang hindi pagpansin sa mga ito ay ang hindi pagpansin sa iyong sarili. Sa susunod na mangyari ito, subukan lamang huminga ng 3 malalim na paghinga at sa loob-loob mo ay ulitin ang pariralang, "Hindi iyan sa akin." Ang maliit na ritual na ito ay lumilikha ng panloob na harang na pumipigil sa iyo na masipsip ang emosyonal na klima ng iba. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong kaya mong manatili sa mga kapaligirang ito nang walang daladalang anuman pauwi, na para bang pinupunasan mo ang iyong mga paa sa isip bago pumasok sa sarili mong kamalayan. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay nagpapalakas ng disiplina sa sarili at nagbabago kung paano ka nakikipag-ugnayan sa mundo.
Humihinto ka sa pagiging madaling maimpluwensyahan at nagiging isang taong eksaktong pumipili kung saan ilalaan ang kanilang enerhiya. At kapag nagsimulang mangyari ang pagbabagong ito, maging ang mga nasa paligid mo ay nagsisimulang tratuhin ka ng iba na para bang napapansin nilang hindi na bukas na teritoryo para sa pagsalakay ang iyong isip. Ang pagbabagong ito sa loob ay ang pundasyon para sa isang mas magaan, mas mapagmasid na buhay, mas protektado mula sa pagiging nakakalason ng tao. Kapag tuluyan ng na-master ng isang tao ang hanay na ito ng panloob na saloobin, nagsisimula siyang maunawaan ang isang bagay na malalim na alam ni Marcus Aurelius. Ang tunay na kalayaan ay hindi sa pag-iwas sa mahihirap na tao, kundi sa hindi pagpapahintulot sa kanila na diktahan ang takbo ng iyong buhay. Ang pilosopo emperador ay nabuhay na napapalibutan ng mga pampulitikang panggigipit, pagtataksil, labanang militar at mga opinyon mula sa lahat ng panig. Sa kabila nito, sumusulat siya araw-araw sa kanyang sarili bilang isang paraan upang mapanatili ang kanyang isip na malinaw, matatag at nakasentro. Naunawaan niya na upang manatiling buo sa gitna ng bagyo ng tao, kailangan ng isang tao na linangin ang isang uri ng panloob na kuta, isang espasyo na walang sinuman ang maaaring sumalakay nang walang pahintulot niya. Ngayon, ito ay naging mas mahalaga pa dahil hindi pa kailanman tayo naging gayon na nalantad sa mga opinyon ng iba, sa mga paghahambing, sa mga pamumuna at sa mga emosyonal na pagsabog na kumakalat sa social media at mga lugar ng trabaho. Habang patuloy mong inilalapat ang mga aral na ito, lumilitaw ang isang kakaibang epekto. Ang mga nakakalason na individual ay nagsisimulang mawalan ng interes sa pagpukaw sa iyo. Para bang ang iyong pananahimik, iyong pag-uugali at iyong panloob na kontrol ay inaalisan sila ng mismong bagay na pinakahanap nila, ang iyong reaksyon. At kapag walang reaksyon, walang gasolina. Ang mga nakakalason na dinamika ay lumalago sa mga tugon, salungatan at matinding emosyon. Kung wala ito, simple lang silang nabubuwag. Kaya naman maraming bihasa sa pilosopiya, palakasan, sining at maging sa pagnenegosyo ang tila mayroon talagang hindi matitinag na kapayapaan ng loob. Natuto silang huwag magpatalo sa kanilang pag-iisip. Natuto silang tumuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Natuto silang pakawalan ang sinumang sumusubok guluhin ang kanilang panloob na kapayapaan. Gayunpaman, may isang mahalagang detalyeng kadalasang nakakaligtaan ng marami. Ang epektibong pagharap sa mga nakakalasong tao ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa mundo, kundi ang pag-alam kung paano mo ihahanay ang iyong sarili sa loob nito nang hindi nawawala ang iyong sariling pagkakakilanlan. Sa isang punto ng buhay, makakatagpo ka ng isang taong susubukang maliitin ka, isang taong susubukang pukawin ang iyong galit, o isang taong naglalayong manipulahin ka. Ito ay bahagi na ng karanasan ng tao mula pa noong unang panahon. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa kung paano mo pipiliing tumugon. Ipinapaalala ni Marcus Aurelius sa atin, ang anumang nangyayari ay kayang tiisin at natural lamang. Kung hindi ito kayang tiisin, hindi mo obligado itong pasanin. Nangangahulugan ito na kahit imposible mong baguhin ang pag-uugali ng ibang tao, maaari mo namang palaging baguhin ang iyong pananaw o paninindigan dito. At ang pagbabagong ito ay nagsisilbing panala, naghihiwalay sa kung ano ang nagpapalakas sa iyo mula sa kung ano ang tuluyang umuubos ng iyong lakas. Balikan natin ang mga individual na sinayang ang kanilang mga makinang na karera dahil lamang sa pabigla-biglang reaksyon. Ilang atleta, artista at influencer na ang nawalan ng kontrata, reputasyon at mga pagkakataon dahil hindi nila nakontrol ang kanilang mga tugon sa pagpuna o panggugulo.
Marami sa mga emosyonal na pagbagsak na ito ay maaaring napigilan sana sa isang simpleng kakayahan, ang pagmamasid bago kumilos. Ang kasanayang ito na lubos na isinusulong ng stoicismo ay hindi kahinaan. Ito ay pagiging ganap na may gulang. Ito ay inilapat na katalinuhang emosyonal. Sa kabilang banda, nakikita natin ang mga taong humarap sa mas malalaking hamon at nanatiling matatag dahil naintindihan nila na ang kanilang tunay na lakas ay hindi sa pagkapanalo sa mga argumento, kundi sa pagsakop sa kanilang sarili. Ang panloob na kapayapaan ay nagiging isang makapangyarihang bentahe sa kompetisyon sa isang mundong kung saan ang bawat isa ay patuloy na tumutugon sa kung anuman. Isang huling ehersisyo na lubos na makakapagpabago sa iyong pakikipag-ugnayan sa iyong kapaligiran ay ang paggamit ng self-awareness journal. Katulad ng ginawa ni Marcus Aurelius na nagsusulat gabi-gabi. Sa pagtatapos ng araw, isulat ang 3 sitwasyon kung saan nagawa mong manatiling kalmado sa harap ng isang mahirap na tao at isang sitwasyon kung saan kailangan mo pa ring magpabuti. Ang simpleng gawaing ito ay nagsasanay sa iyong utak na makita ang mga pattern at nagpapalakas sa iyong pagpipigil sa sarili. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiya na ang pagsusulat sa journal ng iyong mga iniisip ay nagpapataas ng kalinawan ng pag-iisip, nagpapababa ng stress at nagpapabuti sa paggawa ng mga desisyon sa ilalim ng matinding panggigipit. Ang ganitong uri ng ehersisyo ay pumipigil din sa pag-ipon ng mga negatibong emosyon sa paglipas ng panahon na nagsisilbing pang-araw-araw na emosyonal na paglilinis. Isa pang malalim na hamon na magpapalawak ng iyong panloob na lakas ay ang pagsasanay sa tinatawag nating conscious presence sa loob ng isang linggo. Kapag nakikipag-usap sa isang tao, pansinin kung ang iyong isip ay tunay na naroroon o kung ito ay automatikong tumutugon. Kapag napagtanto mong napapaling ka sa isang reaktibong pagtugon, dahan-dahan mong ibalik ang iyong sarili sa gitna. Nakakatulong ang gawaing ito na in-neutralize ang mga nakakalasong pag-uugali bago pa man ito magsimulang makaapekto sa iyo. Sa paglipas ng panahon, nabubuo mo ang isang uri ng emotional radar na agad na nakakakita sa sinumang sumusubok guluhin ang iyong balanse at gamit ang radar na ito, nilalakbay mo ang buhay ng may katatagan ng isang taong alam na alam kung sino siya. Ang mga turo na ito ay nagiging isang panangga na hindi man nakikita ay napakalakas pa rin. Hindi ito isang panangga na nagtutulak palayo sa mundo, kundi isa na nagbabantay sa iyong kapayapaan ng loob. Isang kapayapaang binuo sa disiplina, kamalayan at pagpili. At kapag ang kapayapaang ito ay nag-ugat sa iyong kalooban, ang pagkalaso ng mundo ay nawawalan ng kapangyarihang saktan ka. Napagtanto mo na ang lahat ng tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag walang sino man ang may kapangyarihang kontrolin ng iyong mga emosyon. At ito ang isa sa pinakadakilang pamana ni Marcus Aurelius. Ang paalala na ang isip, kapag maayos na inalagaan, ang siyang pinakasagradong espasyo na umiiral. At sa gitna ng paglalakbay na ito ng pagkontrol sa sarili at kalinawan, tandaan na bawat maliit na pagbabago sa iyong pananaw ay nagpapabago na sa kung paano mo nakikita ang buhay. Minsan, ang kailangan lang natin ay isang simpleng refleksyon na inaalok sa tamang sandali, isang bagay na muling nagsasaayos ng ating mga kaisipan at nagbabalik ng lakas ng loob na kailangan upang makasulong. Kung umayon sa iyo ang mensaheng ito, mangyaring ibahagi ang video na ito sa isang mahalagang tao na maaaring nangangailangan din ng pagpapalakas sa kasalukuyan at magkita-kita tayo sa susunod na video.